Magsisimula na ang in-season tournament. In-announce ni Commissioner Adam Silver na ang mga official na magte-take ng mga games ay gagamit na ng headset para mapabilis di umanong makapag-communicate ang mga referee during games. Ginagawa rin naman kasi to sa ibang liga katulad sa NFL na hindi lang referee ang merong headset, pati yung player to coach na merong headset na gamit. Pero sa mga comment, magkakaroon lalo ng trust issue ang mga fans sa mga official ng game dahil nga sa nangyaring investigation at pagkakahuli kay Terry Rozier dahil sa game fixing. Natabunan na nga yung issue kay Kawhi na wala nang binibigay ngayong update. Parang sina Rozier yung ginawang alay. Wala pa naman napapangalan ng mga referee na involved sa issue ng game fixing sa ngayon. Sa in-season tournament, yung unang phase na makakapag-communicate ang mga referee habang nasa game, lalo na kapag merong review at call. At yung ikalawang phase naman by January para direkta sila makapag-usap sa replay center habang meron ding review. Based din sa memo, yung mga usapan ng mga referee habang nasa game ay magiging recorded. So na-test na rin naman to last preseason nung 2024 pa. Dahil magsisimula na yung in-season tournament, ang ayaw na part ng regular season ni Steve Kerr, ang Rockets at ibang teams magsisimula na yung Hell Week na schedule. Naka 2-2 record so far ang Houston. Makakatapat nila sa susunod ang Boston, Dallas, Memphis, San Antonio at Milwaukee Bucks sa next 5 games. Sa mga games na yan, tanging versus Dallas lamang ang Houston times 1.9 kontra sa Mavericks na merong 2.8. Pwede pang mabago yan. Kaya sinabing Hell Week sa November 2 hanggang December 2 dapat pala Hellman dahil sa 14 games na meron during in-season tournament sa Houston, 5 games lang sila magkakaroon ng home court advantage. Sila kasi yung meron pinakakonting home court advantage. Kapag tinignan pa yung schedule nila hanggang bagong taon, hindi lang naman sila yung mga teams na merong same schedule. Pero lamang pa rin yung ibang team sa kanila. Pati yung mga teams gaya ng Lakers, Clippers, Golden State, Bucks, Nuggets. Ang Rockets dadaan kasi ng road games, tapos isang home court advantage, tapos stretch ulit ng road games. Tapos sisingitan ulit ng isang home court or dalawang home court advantage bago ulit mag road games. Sabi nga ng mga fans, wala yan kung home court o road games. Nung una, excited pa si Steve Kerr dun noong 2023. Pero noong 2024, sinabi niyang wala nang time ang mga team para makapag-practice. Kaya gumagawa dati si Steve Kerr ng mga adjustment mismong game na. Kaya mapapansin nung last season, halos kung sino-sino na lang ay binabato niya sa loob ng court. Lalong mahihirapan pa ang isang team kung may road at home game na schedule siya. So depende kasi sa player yun, lalo na kung merong injury. Dahil after ng isang game, bibiyahe pa sila at walang time para makarecover. Ang may pinakamadaling schedule, dalawang teams until birthday ni LeBron, ang Cavaliers at Knicks. Dahil sa stretch ng home at away game nila, hindi palitan tulad sa Houston. Ang may pinakamahirap ay Denver at Philadelphia. Ang Sixers, nananalo naman sa ngayon, nakakapondo na. Apektado di umano ang mga teams na merong older lineup gaya ng Clippers at Golden State. Lalo na rin yung mga teams na merong injury, kasama dun yung Dallas. Lalo na ngayon si Anthony Davis, hindi pa malinaw kung maglalaro siya or ipapahinga muna. Meron kasing report na maglalaro na siya versus Detroit, meron naman na probable ang nilagay na status. Ang tagal din bago gumaling nung Achilles tendinopathy niya, inaabot yun ng ilang linggo. Si Kevin Durant naman na nag-a-average sa ngayon ng 27.6 rebounds, 2 assists, 52 and 36%, mapapalaban ulit sa season dahil nga sa mga games na meron sila. Baka kasi ma-overload na naman si KD at bumalik yung injury niya. Si Kevin Durant pa naman ang best fourth quarter scorer ng Houston sa last 2 games. Nag-a-average siya ng nasa almost 10 points per game at 72%. Versus Raptors, naka 12 points si KD sa last quarter. Sa first 2 games ni Russell Westbrook sa Sacramento, may average siyang 6 points, 3 rebounds at 3 assists per game. Sa last 3 games naman, nag-average si Westbrook ng 15 points, 5 rebounds at almost 4 assists per game na merong pang nasa 1.8 steals per game. Big time number yon para kay Westbrook. Pero kahit maganda ang stats ni Westbrook, hindi naman nananalo ang Sacktown. Nare-realize na ng Sacramento na hindi talaga babagay sa lineup si Westbrook dahil merong mga games na siya ang ipinalit kay Keegan Murray na power forward.
So hindi lang yun, tinatawag din na ang roster ng Sacramento old school dahil kay DeMar at kay Westbrook. Hindi naman literal na old school dahil lagpas na ng mid-30s yung dalawa, kundi si DeMar mid-range tapos si Westbrook naman inside game na isang gwardiya. Kumpara sa mga counterpart nilang team na merong mga 3-point shooter na mga guards. Iniintay na lang di umano ng ibang mga fans na bitawan si Westbrook or si DeMar DeRozan via trade. Dahil di umano hindi magpipit ang dalawang guards na old school ang style sa isang lineup. Tapos magkasama pa sa loob ng court at halos sabay. Bukod pa daw nakukuha di umano ni Westbrook ang minutes ni Monk na isa sa mga scorer ng Sacramento off the bench. Hindi nare-realize ng Sacramento na old school yung lineup nila. Siguro pwedeng pagpalitin si Westbrook at si Monk sa rotation. Si Monk ang nasa starting unit at si Westbrook nasa 6-man. At wag din isasabay kay DeMar DeRozan kasi nagkakaproblema sa spacing. Isa pa, literal pala talagang old school yung Sacramento dahil sa starting unit nila, 4 na player ang nasa 30 years old pataas na. Si Sabonis lang yung hindi.